So hi guys, ngayon magtutupi tayo ng nilabhan ko. This is my life. My life in Singapore. So dito po, ayaw ng amo ko na nagsasampay. So dryer po. May dryer kami. Paglabas ng damit, tutupiin na lang. Yung mga ganito lang yung planaplansya ko. Yung medyo nagugusot siya. Ito panlakad yan ni among lalaki. Napaka-easy lang po dito sa mga amo ko. At ayan po ang aking aray, ang aking aso. Dito po sa aming bahay, konti lang yung ginagawa ko. Ni-renovate po kasi itong bahay namin. Ayan, ang ganda-ganda na ng kitchen. At saka, yung gusto ko yung lutuan. Ayan. Hindi po kami gumagamit ng gas. Di kuryente yan. Ay, may gas pala doon sa labas sa building. Ito po is dishwasher. Ayan. Sa gabi ko na po yan inuhugasan kapag napuno na siya. Kasi sayang yung kuryente. Ito ang aking Mimi. Hi! Yan po. So, ngayon, magtutupi na po ako. Pagpapatuloy ko yung aking pag-chuchupi ng damit. Chukuduk-kuduk-kuduk. Wala yung mga amo ko. Nag-holiday yung babae. Tapos yung lalaki pumasok sa opisina. Alam nyo guys, napakaswerte ko dito sa mga amo ko. Ano na ako? Nakatatlong renew na pala ako sa amo ko. Kare-renew ko pa lang guys. At sa ngayon, na-renew ko, tinaasan ako ni among lalaki ng $100. Malaking bagay na rin yung guys. $100 is like 4,000 something sa peso. Wow. So, ang naisip ko sa yung dagdag sa akin na $100, isasave ko yun monthly. Isasave ko monthly para may savings ako kahit papano. Wala po akong savings guys, pero may investment ako. Yun, hindi sayang yung pera ko. May napupuntahan na yung pera ko. Hindi kagaya noon na wala talagang napupuntahan yung pera ko. Yung puro lang padala dito, padala doon. Pero ngayon, medyo okay na yung life ko. Nakakaraos na kahit paano. Tiyaga lang. Kasi gusto ko na sanang mag-for goods, kaso lang 2 years pa sa kolehiyo yung aking anak. So, kailangan pang magbanat ng buto. Kailangan pang magbanat ng buto. At least ngayon guys, may maliit na akong bahay sa Tacloban. May matitirahan na ako.
Pag umuwi na ako, hindi na kami nangungupahan. Ang sarap kaya ng pakiramdam guys, yung hindi ka na nangungupahan. Alam mo yun? Ay, kaya kahit maliit lang na bahay, sikapin nating magpundar ng bahay. Dahil ang hirap po ng nangungupahan. Danas ko yan. Naranasan ko na mangupahan ng mahabang panahon. Tapos palalayasin ka ng may-ari ng bahay kapag wala kang pambayad. Naranasan ko din yan. Kaya, yun talaga yung naging dahilan kung bakit ako nagsumikap sa buhay. Tapos yung wala kayong makain. Ang hirap kaya yung wala ka ng bahay, wala pang makain. At least ngayon, may bahay na ako, may nakakain na kami ng konti. I mean, hindi na kami nalilipasan ng gutom. Hindi kagaya noon na like tanghalian, uutangin mo yung ulam mo. My gosh, ang hirap. Tapos katapusan, bayaran ng bahay, kuryente, tubig, tapos wala kang pambayad. Tapos lalaitin ka ng mga kapitbahay mo. Pagpabalik-balik na yung maniningil. Agay! Kalofet! Hay. Tiyaga lang dito sa abroad, guys. At least dito sa abroad, sumasahod ka, kumakain ka ng libre, free pa yung medical mo. Nga lang, kapag nag-abroad kayo, kailangan yung may tibay ng loob at pasensya talaga. Kasi po, hindi lahat pinapalad. Maswerte lang ako sa amo ko dahil napakabait po nila. What? 7 minutes. Napakabait po ng mga amo ko. Hindi ko naranasan yung aayawan ako ng amo ko. Maswerte lang ako kasi palagi akong gusto ng mga nagiging amo ko. Yan. Pero parang kapag trabaho na yung anak ko, uuwi na ako. Nagbabalak pala ako guys na mag-start ng business sa Pilipinas para mag-for goods na ako. At least yung may income ka. Kasi ang hirap pag uwi ka ng Pilipinas tapos wala kang passive income. Kasi ang gastos sa Pilipinas, ang mahal ng bilihin, tapos kung wala kang income, nako, walang mangyayari. Walang mangyayari sa'yo. Ay. Kaya ako, anuhin ko muna yung bahay ko na malagyan muna ng taas bago ako mag-decide mag-for goods. At saka, kompleto na yung bahay ko guys. Thank you Lord. May dingding na, may nalagyan ko na ng grills at saka gate. Yan. Tiles na lang ang kulang. Nalagyan ko na rin yung lababo ng sarado. Ayan. Mayaman na kami. Mayaman na kami, may lababo na. Easy lang si Inday. Sarap dito guys kasi hindi ka nag-hand wash. Ayaw ng mga amo ko na nag-hand wash. Oh, wala nang laman. Wala nang laman. Mimers, are you okay, Mimers? Is Mimers okay? Yes? Yes. Sabi ni Mimi, okay lang ako, auntie.
Yung damit ni among lalaki, napabukod. Yung among babae. Yan. Very easy going lang dito, guys. Yan. Hindi po planaplansya ang damit dito. Yung pang-opisina lang ni among lalaki. At yung iba niyang panlakad. Pero pambahay po hindi. Kaya, hindi dito pagod. Hindi ka po dito pagod. Pagod lang yung paa mo sa kakaupo. Ay, puwet mo sa kakaupo. Yan. Ba, mas maraming damit na si among lalaki na sinuot kaysa sa babae. Yan. Yan po guys, ang buhay dito. Parang sa Pilipinas din lang. Alam mo, mas masarap pa ang mga tulong sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas eh. Kasi sa Pilipinas, masiselan yung mga amo. Masiselan. Dito, hindi. Easy going lang dito. Yan. Yay! Tapos na ako magtupi. Dalawa lang peraso yung aking plaplansyahin. Ito lang kasi medyo nagusot siya. Tapos, ilalagay dito din sa dryer. Yung, ito. So, ito guys, see? Galing dito sa machine, nilalagay ko sa dryer. Ito, nilabang ko yung bedsheet ni Mimi. Wala na ba?